Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Muli po, welcome sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community, na kung saan tayo po'y muli na namang magbubulay, magninilay ng mga salita po ng Diyos na siyang patuloy na magbibigay po sa atin ng kalakasan, kasiglahan, katatagan, kagalingan, kaligtasan at katagumpayan ng ating pang-araw-araw na buhay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Nalalapit na po ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Bagamat alam naman po natin, tinuturo sa inyo na hindi naman talaga December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. But still, we celebrate dahil meron pong isang bata, meron pong ipinanganak sa katauhan po ni Jesus. And we all know He is the reason for the season. Can you say Amen? Kaya mga magulang, mga kapatid, bago po tayo magsimula, tayo po na ay manalangin, sumandali. Patuloy po nating damhin ang presence ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We magnify your name, Father. We magnify your name, Jesus. We magnify your name, Holy Spirit. We honor you, Father. We honor you, Jesus. We honor you, Holy Spirit. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa patuloy ka po naming niluluwalhati, pinapupurihan, dinadakila po namin ang iyong pangalan, na ikaw po ang Diyos na tumawag sa amin, ikaw ang higit sa sapat, Diyos kang kahanga-hanga, Diyos kang kamangha-mangha sa aming buhay. Truly, you're the King of Kings, the Lord of Lords, the makers of heaven and earth, the sea, and everything in them who remains faithful forever. Kaya sa pangalan ni Jesus, kami po'y nagpapakumbaba anumang pagkukulang po namin, pagkakamali, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin po kami. Sabi mo, saan man may 2 o 3 nagkatipon, ikay mamamagitan sa aming kalagitnaan. Kaya sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat sa kapatawaran, sa biyaya, pagpapala. Salamat po sa iyong pagkilos at paggawa sa aming buhay at aming dalangin na kami po ay iyong samahan sa pagninilay, pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Salitang magbibigay sa amin ng kaligtasan, ng katagumpayan ng aming buhay. Salitang magpapatibay, magpapatatag ng aming buhay, pananampalataya at buhay pagdilingkod sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At nagpapasalamat na po kami sa 100% tugon at sagot sa aming mga dasal at panalangin. To God be all the glory in Jesus' mighty and powerful name. We pray, and everybody say Amen and Amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So minsan pa, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan po sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Welcome din po sa inyong lahat, mga ka-wonderful, ka-new life, kapatid, kapamilya, kapuso, kabagang, kasangga, kabatchmates, kaklase, kaibigan, kakumpare, kakumare, at sa inyo pong lahat ng mga kasambahay sa pananampalataya, sa iba't ibang churches, community at ministry na inyo at ating kinabibilangan. Sa pangalan ni Jesus, at nawa po kayong lahat ay nasa mabuti pong kalagayan habang patuloy kayong nanonood, nakakapanood at nakikinig
ng programang ito sa pangalan ni Jesus. Siyempre po, itutuloy natin ang ating serye patungkol po sa okasyong ito na kung saan ito po ay ating pinamagatang Christmas Story Part 3. Christmas Story Part 3 at ang tema naman po ng ating talakayan, narito po, the importance of Christmas. The importance of Christmas. Ang kahalagahan ng Pasko. So, hindi na po ako babasa ng mabuting balita sapagkat nasa insights ko po mamaya babanggitin ng iba't ibang mga talata na nais ko pong ipahayag sa inyo sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Merong nag-question sa akin noong mga nagdaang araw. Sabi niya, bakit ka ba gamit ng pangalan ni Jesus? Sabing ganun sa akin. Hindi ko na lang po sinagot. Dito ko na lang sasagutin. Kung nanonood po siya at nakikinig sa akin, kaya po natin ginagamit parati ang pangalan ni Jesus, brother, sapagkat protocol po yan Yan po sabi ng Bible John 14, verses 13 to 14. Ano sabi dyan? Anything you ask in my name. Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Kaya lahat ng hihingin natin, lahat ng request natin, petition natin, lahat ng pangangailangan natin, yan ang pangunahing protocol ng Biblia, ng ating Ama sa Langit. Kanino natin hihingin lahat? Di kay Jesus. Kaya nga, sa tuwing magbabanggit tayo ng anumang bagay na mabuti, kagalingan man yan, kalakasan man yan, kaligtasan, katatagan, katagumpayan, parating sa pangalan ni Jesus. John 14, verse 14, anything you ask in my name, I will do it. Sa John 14, verse 13, anything you ask in my name, I will do it, for the Son may bring glory to the Father. Di ba? Ulitin natin ulit. John 14, verse 14. Anything you ask in my name, I will do it. Sa pangalan parati ni Jesus Kaya siguro yung nagka-question sa akin na yun nawa maging klaro ito sa'yo. Okay? So lahat ng mga bagay-bagay na nais nating tanggapin, ipanalangin, hingin, o anumang mga pangangailangan natin, again, sa buhay na ito, ay parati pong nating hihingin sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Dahil sa programang ito, si Jesus ang bida Wala namang pangunahing bida sa Kapaskuhan o sa panahon o kapanahonang ito at maging sa araw-araw ng ating buhay, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga magulang, mga kapatid, ang kahalagahan ng Pasko ay narito. Listen to this. We celebrate the importance of Christmas not in terms of history. Can you say amen? Not in terms of tradition. Lalong hindi rin po sa pamagitan ng iba't ibang klase ng celebration. Hindi lamang kasayahan o handaan ng masasarap na pagkain. Hindi lamang ng regalo o bonus o 13-month pay. Hindi lamang reunion sa magkakaibigan o sa magka-batchmates o sa magkaklase, lalong hindi lamang reunion sa pamilya, etc., etc. Kundi, we celebrate Christmas because of Jesus. Can you say amen? Kasi siya naman talaga ang dahilan. Kaya may Paskwa. Kaya may Pasko.
Tinalakay na natin yan nung unang-unang serye, 1 Corinthians 5, verse 7. We celebrate Christmas in terms of relationship. Kasi apart from Jesus, we can do nothing. John chapter 15, verse 5. We celebrate Christmas because of His doctrine, teaching and preaching. Matthew 11:29. Learn from me, sabi ni Jesus. Learn from me, for I am meek and humble of heart. There is an institution of learning na ang magtuturo sa ating lahat para magkaroon tayo ng karunungan, ng kaalaman sa buhay na ito. Sa pamagitan po ng aral ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamagitan ng pangangaral niya o pagtuturo niya para po sa ating lahat mula po sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, the importance of Christmas is in first 6 letters. Uulitin ko po ha. At higit sa lahat, the importance of Christmas is in its first 6 letters. Christ. Hindi po ba? Because when Christ was born, He brings salvation. Kaya hindi siya, tawag dito, or rather, kaya hindi tayo ang bida, kundi siya ang pinakapangunahing bida rito. Can you say amen? Nawa maging klaro po yan sa ating lahat. Ang tanong, ano ang kahalagahan ng Pasko? Ano ang kahalagahan ng Pasko? What is the importance of Christmas? Or what are the importance of Christmas? So atin pong simulan, narito po ang mga katotohanan na dapat po nating malaman. Truths to ponder. Number 1, ang kahalagahan ng Pasko ay ito, God's perfect timing. God's perfect timing. Galatians chapter 4, verse 4. Open your Bible. Galatia 4:4. Pompiang ha. Ipompiang natin ito. Galatia 4:4. Bakit ko sinasabing ang unang-unang kahalagahan ng Pasko ay God's perfect timing? Sapagkat sabi po rito ay ganito. Galatians 4:4, sa Tagalog, Galatia 4:4. Listen, my brothers and sisters in Christ, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Nang dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae. Wala pong iba kundi si Virgin Mary o si Mama Mary, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. In fact, kung hindi man halimbawa na si Mama Mary ang gamitin ng Diyos para maipanganak si Jesus, may papanganak pa rin siya. Kahit sino pang babae. Pero talagang niloob po ng Diyos na si Maria ang kanyang ginamit. Can you say amen? Ibig lang pong sabihin yan,
hindi nanghula ang Diyos, or rather, hindi nanghula ang Diyos Ama sa pagsilang ni Jesus. Dahil ito ang kanyang perfect timing. Ito ang kanyang perfect timing na talagang dapat maipanganak si Jesus Christ sa sangkatauhang ito. For the purpose na tayong lahat ay mga ligtas, mapatawad sa ating mga kasalanan. At kung tayo'y susunod sa kalooban ng Diyos, makapasok sa kanyang kaharian. Tama po? Kaya pakisabi sa katabi mo, kung meron kang katabi dyan, hindi nanghula ang Diyos Ama sa kapanganakan ni Jesus. Talaga pong nakatakda, nasusulat, kaya may papanganak pa rin siya. Kahit pa ho hindi December 25, ang mahalaga na ipanganak siya. Hallelujah! Can you say amen? Read Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ano po sabi dyan? To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Ang tawag po rito, Kairos time, Kairos moment, K-A-I-R-O-S, Kairos, meaning opportune time. There is an opportune time or Kairos time na talagang dapat maipanganak si Jesus Christ. Kagustuhan po ng Diyos Ama yan. Kalooban po yan ng Diyos Ama, sapagkat ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Saan po nakasulat yan? Sa mga ngaral, Kabanata 3, talatang 11. Kaya itong pagsilang ni Jesus ay isang napakagandang pagkakataon para sa ating lahat. Kasi po, tandaan po natin ito, everything has its own season. Everything has its own season. Kasi tayo bilang mga tao, we cannot conquer time. We cannot conquer time because God is the one who appoint every moments. Alam niyo kung bakit? Because God has the ultimate authority and power in heaven and on earth. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 12. Kaya moment ni Jesus ito. Sabihin mo nga sa katabi mo, moment ni Jesus ito. Hindi naman natin moment ito eh. Bakit tayo magnanakaw ng eksena na hindi naman para sa atin? Hindi natin eksena ito. Kumbaga sa isang bida sa pelikula, hindi tayo karapat-dapat na mapabilang dito eh. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, para po sa sanlibutang ito, di ba? Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believes in him may not perish but have an everlasting life. Ito naman talagang talatang ito ang tunay na kahulugan ng Pasko sapagkat ito yung heart and soul of the Bible. Can you say amen, my brothers and sisters? Sabihin mo ulit sa katabi mo, moment ito ni Jesus. Nanakawan pa ba natin siya ng eksena? Hindi. Siyang bida rito eh. Kaya meron tayong ganitong klase ng celebration. Amen? Hindi natin siya pwedeng sapawan. Nag-beat player po ako sa pelikula. Nag-beat player ako sa TV. Beat player, meaning nagda-dialogue. Oh. Nagtatalent sa pelikula, sa telebisyon, ng mga panahon na yon, year 1990s hanggang year 2000. Tapos, yun na. Siyempre, dun sa mga panahon na yon, tinawag na ako ni Jesus. May calling pala ako sa pagpapastor o sa pangangaral at pagtuturo. Pero alam po ninyo, pakinggan nyo itong aking sasabihin. Bakit ko sinabing hindi natin itong moment? Sa pelikula, sa telebisyon, pagka yung bida, nakamaroon na siya. Ayan, maroon yung suot ko ngayon. Pag nakamaroon na siya, huwag ka nang magmamaroon. Papapalitan ng director o floor director o sino mang namamahala sa costume, halimbawa, sasabihin sa'yo, kakausapin ka. Huwag ka na magmaroon, palitan mo na yan. Oh. Kasi nakamaroon na yung bida. Baka masapawan mo pa siya. Ganon yun. Oh, sa buhay spiritual, ganon din po sa atin Bakit natin sasapawan si Jesus? Siya ang bida rito. Siya ang pinakapangunahing karakter ng Pasko o ng Pasko. Again, He is the reason for the season. Oh, di ba? Kaya nga, ang gagawin na lang natin ay ito, magpapasalamat na lang po tayo sa Diyos sa ginawa niyang ito. Hallelujah! Na isinugo niya, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating lahat. Na sa ganon, matupad, maganap ang mga pangunahing layunin at panukala ng Diyos para sa tao. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakagandang timing nito, mga magulang, mga kapatid, na lagi po nating luluwalhatiin, pararangalan, at dadakilain ang ating buhay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Pangalawa, ano ang kahalagahan ng Pasko? Ano ang kahalagahan ng Christmas? God's power. Sabihin mo sa katabi mo, kapangyarihan ng Diyos. Yan ang pangunahin o isa sa pangunahing mahalaga. Ang maranasan nating lahat ang dynamic power of God. Dunamis. Ate Kiel, ikaw na nanonood sa akin ngayon, sinasabi sa iyo ng Panginoong Diyos, inayos niya na ang iyong pangangatawan, anumang dinaramdam mo sa iyong katawan at buhay, sa iyong puso, anuman ang nangyayari sa iyong puso, Ate Kiel, sa pangalan ni Jesus, nilunasan niya na, inayos na niya ang anumang negativity sa puso mo, sa iyong paghinga. Hallelujah! In Jesus' mighty and powerful name, tanggapin mo, tanggapin ninyong lahat sa inyo na may nararamdaman sa katawan at buhay sa pangalan ni Jesus. Brother Mervin, in Jesus' mighty and powerful name, yang asawa mo, Ate Evelyn Torre Campo, sa inyong lahat,
na nanonood sa akin ngayon, sumainyo ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin nyo ang kagalingan at kalakasan ng inyong mga katawan at buhay. Sa Kapaskuhan ito at sa araw-araw ng inyong buhay, especially makatawid kayong lahat, tayong lahat, kasama ng bawat miyembro ng ating pamilya sa year 2025 because of God's power. Hallelujah! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Sa Greek word, ang tawag dyan, dunamis. Dunamis. Naniniwala ho ba kayo? God's power is greater than any problem. God's power is greater than any circumstances. Hallelujah! God's power will overshadow us. Matatabunan tayo, tatabunan tayo, harinawa, ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang sa Kapaskuhan ito, lalong-lalo na sa pagpasok po ng bagong taon. Sa pangalan ni Jesus, receive it right now. Can you say amen? Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Maniwala po kayo. Manalig po tayo. Magaling ka na, Ate Kiel. Makaka-attend ka na ulit. Hallelujah! Kung nung araw ng Sabado, pinagpahinga ka ni Lord dahil sa nararamdaman mo sa iyong katawan, sa araw na darating, sa susunod nating gawain, nandiyan ka nang muli, Ate Kiel. Aawit ka, magpupuri ka, sasamba ka sa Panginoon bilang isa sa music ministry, kasama ng lahat ng music ministry ng New Life at ng Jesus is Wonderful Ministry and vice versa sa pangalan ni Jesus. O purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Naniniwala po ba kayo? O basahin po natin. Narito nakasulat sa kauna-unahang celebration ng Pasko. Itong kahalagahan ng Pasko, number 2, inuulit ko. God's power, kapangyarihan ni Lord, kapangyarihan ng Diyos. Luke chapter 1, verses 34 up to 37. Open your Bible. Lucas, Kabanata 1, talata o sa mga talatang 34 hanggang 37. Narito ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! So malakas ka na, Ate Kel. Ayos na yung puso mo. Ano mang nangyari sa to the echo mo. Kung ikaw ay nagpa-to the echo, kung ikaw ay nagpa-laboratory, by the blood of Jesus, in the name of Jesus, ayos ng lahat yan. I-claim mo na, Ate Kel, sa pangalan ni Jesus, because of God's power, na sumasa iyo, na sumasa inyong lahat, na sumasa ating lahat, na nanonood sa akin ngayon sa live stream na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Narito po, basahin natin, Lucas 1:34 hanggang 37. Ang sabi po ay ganito, at sinabi ni Maria sa anghel, paanong mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. O sabi ni Mary, paano mangyayari yan? Wala pong mali siya to. Wala naman kaming pagsisiping. Hindi naman kami nagsiping. Hallelujah. O. At sumagot ang anghel. At sinabi niya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka. Lililiman ka ng ano? Sabi rito, ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya nga ito yung pangalawa sa kahalagahan ng Pasko Lililiman ka. Sabi ng Holy Spirit, hallelujah. O sabi ng anghel, rather,
Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos. 36. At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. Biro nyo, naglihi sa kanyang katandaan si Elizabeth. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Paano rin siya nakapanganak dito? Because of God's power. Because of God's power. Verse 37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan, for with God nothing shall be impossible. Kaya sa inyo na nanghihina, ngayong okasyong ito, ngayong kapaskuhang ito, ngayong season na ito, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang dynamic power of God na sumasa inyong lahat, na sumasa ating lahat, saan man kayo naroroon, abot kayong lahat, hallelujah, liliman nawa kayong lahat ng Holy Spirit, purihin ang Panginoon, nang sa inyong lahat ay makaranas o nang kayong lahat ay makaranas ng kapangyarihan, ng kaitaasan, ng kapangyarihan ng Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Can you say Amen? Remember this, my brothers and sisters in Christ. God's power is bigger than your fast. Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa nakaraan mo. Than your shame, kaysa sa mga kahihiyan mo. Than your doubt, kaysa sa mga pagdududa mo at pag-aalinlangan mo. Than your anger, kaysa sa galit mo. Than your fears, kaysa sa takot mo. Than your hurt, kaysa sa mga sakit o sakit na naranasan mo sa buhay mo. Than your pain. Than your hurt and than your pain, kaysa sa mga sakit o pait na nararanasan mo. Than your regret, and so on and so forth. Higit pa rin mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga bagay na ito na iyong nararanasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Isaiah 40 verse 29. Isaiah 40 verse 29. Listen to this. Napakagandang talata nito patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Isaías 40, 29. Hallelujah. Ayan. Isaiah 40 verse 29. Sa Tagalog, Isaías 40, talatang 29, para ma-establish po natin ang salitang God's power na siyang pangalawang mahalaga sa Kapaskuhang ito. Ang sabi po ay ganito: siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Ang ganda. He giveth power to the faint. He giveth power to the faint. Kung ikaw ay nanghihina, kung ikaw ay nanglulumo, ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo ngayon na nanonood sa akin sa pangalan ni Jesus. And to them, sabi rito, that have no might, and to them that have no might, He increaseth strength.
that to them that have no might, He increaseth strength. Kung wala kang lakas ngayon, hallelujah, ang Diyos ang magdadagdag sa'yo ng kalakasan mula sa kanyang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig po ba ninyo yun, mga magulang ko at mga kapatid? Kaya walang maidadahilan ng sino man sa atin na hindi tayo magsa-celebrate ng Paskwa. Hayaan nyo yung iba kung ayaw nila. Basta tayo, sinabi ko na kanina, ang mga dahilan sa aking introduction. Kaya tayo magse-celebrate ng Pasko. Kaya kung gusto nyong ulitin mamaya sa replay, panoorin nyong muli para mas lalo ninyong maintindihan kung bakit napakahalaga. Hallelujah! O kung ano ang kahalagahan ng Paskwa sa pangalan ni Jesus. Sa Bagong Tipan, bumasa tayo patungkol din sa kapangyarihan ng Diyos. Efeso, Kabanata 1, talatang 19. Efeso, Kabanata 1, talatang 19. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Ang gandang talata din ito. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan ay sa ating nagsisampalataya. Ayan, kung tayo'y nananampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kaya huwag ka naman lumo, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang mangamba, huwag ka na ring matakot. Hallelujah! Tanggapin mo ang kalakasan o ang lakas o ang kapangyarihan ng Diyos na buhay sa iyong katawan, sa iyong buhay, espiritu at kaluluwa sa pangalan ni Jesus. O minsan pa, purihin po natin ang Diyos. Amen? Narinig po ba ninyo, mga magulang at mga kapatid? Kaya may power ka na. Magpasalamat ka na kay Lord. Sabi mo kay Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa kapangyarihang dulot mo sa akin. O, ano sagot natin? Siyempre, ang gagamitin pangalan? Sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Praise the Lord! Hallelujah! At ang pangatlo, ng kahalagahan ng Paskwa, o kahalagahan ng Pasko, God's presence. God's presence. Yung presence ni Jesus sa buhay nating ito ang isa sa pangunahing mahalaga. Ulitin ko yung presence ni Jesus sa buhay nating ito ang isa sa mahalaga. Kaya tayo magse-celebrate ng Paskwa. Naniniwala po ba kayo, mga magulang, mga kapatid? Bakit po? Mawawalan ng kabuluhan ang Paskong ito o ang Paskwang ito kung hindi natin isasali o isasama ang Panginoong Hesukristo. Kung hindi rin lang natin mararanasan ang presensya ng Diyos sa Kapaskuhan ito, wag na lang tayo mag-celebrate. Baka mamaya ibang presence ang celebration natin. Merong isang pelikula na pinapalabas ngayon ng mga bigating artista sa Hollywood na
yung klase o celebration ipinalalabas sa pelikulang yaon ay ang pangunahing bida si Santa Claus, si Santa Claus. Yung present si Santa Claus, ang istorya. Sad to say, maraming tao, mambihira. Imbis na presence ni Jesus ang pinapupurihan at niluluwalhati, present ni Santa Claus, presence ni Saint Nicholas. Hallelujah. Nakakahiya naman sa Diyos. Nakakahiya naman sa Panginoong Kristo kung ang presence ng taong ito ang ating sineselebrate. Di ba dapat ang presence ni Jesus ang sineselebrate natin at hindi kung sino-sinong presensya o persona? Tama po ba mga magulang at mga kapatid? Sapagkat ang Diyos naman talaga sa pangalan ni Jesus ang dapat na ikabit sa mga lyrics na ito. He sees when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you're be bad or good. So be good. Hallelujah. For goodness sake. Sino naman ang makakakita ng lahat, nakakaalam ng lahat? Di ba ang Diyos? Di ba ang Panginoong Jesucristo? Di ba ang presence ng Diyos? Siya ang nakakakita, nakakabatid, nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Hindi naman si Santa Claus. Tama ba, my brothers and sisters in Christ? Bakit mas marami pa ang ipinagdiriwang itong maling karakter na ito pag Paskwa? Di ba dapat ang Panginoong Hesus? Luke chapter 2 verses 10 to 11. Open your Bible. Lucas 2:10 hanggang 11. Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat, at ang pagsasabi ng katotohanan, hallelujah, ay siyang magpapalaya sa atin. We shall know the truth, and the truth will set us free. Kaya pag sinasabi yung mga ganyang mga talata o kataga, hey, listen up. Hey, listen up. God will say something that is really important. God will say something that is very important. At ano yun? Na dapat ang presence ni Jesus ang sineselebrate natin pag Pasko. Hindi ang kung sino-sinong mga presensya ng tao. Hallelujah. O karakter. Pag Pasko, hindi sila, kundi si Jesus Christ lamang. Purihin ang Panginoon. Luke chapter 2, 10 to 11. Kailangan idiin pa ito sa atin Kailangan idikdik talaga ito sa atin Mga magulang, mga kapatid Inuulit ko, nakakahiya naman sa Panginoong Hesukristo. Ano sabi rito? At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David. Messianic title. Banggitin ko ulit ito, baka nakalimutan nyo na. Messianic title. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Presence ni Jesus, presence ng ating Panginoong Jesucristo, persona ng ating Panginoong Jesucristo, ang pangunahing bida sa Paskwang ito.
Oh. Kaya, kailangan nating lahat ang kanyang personal presence, prevailing presence, powerful presence, at perpetual presence para ma-celebrate natin ang Paskwa ng tama, ng mabuti sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos. Di ba? Sabi yan sa Mateo 1:23. Oh. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Psalm 16 verse 11. Thou wilt shew me the path of life in thy presence. In thy presence. Kaninong presence yan? Presence ni Jesus yan eh. Presence ng Diyos yan eh. In thy presence is fullness of joy. At the right hand there are pleasures forevermore. Hallelujah. In thy presence, personal presence, there is fullness of joy, prevailing presence. At the right hand, powerful presence, there are pleasures forevermore, perpetual presence. Kaninong presence yan? Inuulit ko, presence ng Diyos yan eh. Presence ng Panginoong Kristo yan eh. Hallelujah. Can you say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa Kapaskuhang ito at sa pagpasok ng bagong taon at maging sa araw-araw ng ating buhay, higit nating kailangan ang presensya ng Diyos. Higit nating kailangan ang presensya ng Diyos. Bakit? Because it brings conviction, courage, and confidence in our lives sa pamamagitan o sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Hallelujah! Matthew 28:20, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan na sanlibutan ito. And without doubt, or without a doubt, hangad ko, hangad mo, hangad nating nawa, lahat tayo lahat tayo na nanonood at nakikinig sa akin ngayon, maranasan natin parate ang presensya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba, no? Sister? Di ba, brother? Kayong lahat na nanonood sa akin. Oh, kayong lahat. Nilalahat ko na kayo. Oh, purihin ang Panginoon. Sayang lang ang pangangaral na ito kung hindi natin isa-celebrate ang Paskwa na nawala ang God's perfect timing, ang power ng Diyos, at ang presensya ng Diyos. Kailangan nating mas maintindihan pa, maunawaan pa, maranasan pa mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen? Dumako tayo sa conclusion. Conclusion. Gayong nalaman natin ang kahalagahan ng Paskwa, handa po ba tayong sumunod at tumalima sa Kanya? Handa po ba tayong magdiwang ng Paskwa na kasama si Jesus? Nasa atin po ang pagpapasya. Hari nawa, samahan po tayong lahat ng Diyos at nawa po na pagpala kayong lahat ng mga salitang inyong narinig sa pangalan
ni Jesus. Purihin po natin ating mahal na Panginoon. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. So tayo po'y dadako na sa ating panghuling panalangin. At kukunin ko lang po itong mga prayer requests na parati pong humihingi ng dasal at panalangin. Ano ang kahalagahan ng Pasko? Banggitin ko ulit. God's perfect timing, God's power, God's presence. Let us pray. Father, in the name of Jesus, muli po tayong nagpupuri, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa mga salita na aming narinig mula po sa abang lingkod na ito. Maraming pong salamat na niloob mo, Lord God, na maisilang ang Panginoon Kristo para sa aming kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, nagpapasalamat na po kami na ang Paskong ito ay aming ipinagdiriwang na mararanasan namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya. Hindi lamang sa buhay ng bawat isa, kung hindi maging sa bawat miyembro ng aming pamilya. Kaya akin pong ipinagkakatiwala sa iyong mga kamay ang lahat po ng mga nanonood sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga bansa na naaabot po ng programang ito, sa lahat ng mga churches, community at ministry na lagi pong sumusuporta, lagi pong nanonood sa gawain ito, sa lahat po ng mga kapwa ko lingkod na nanonood parati. I pray, dearest Jesus, that you will stretch forth your hand in cures, signs, wonders, and miracles to be worked in the mighty and powerful name of Jesus. Patuloy ko pong ibinibigay sa iyong mga kamay ang alinmang mga prayer request ng lahat ng mga kapatiran o kasambahay sa pananampalataya, kaibigan, kakilala, lahat po ng mga nanonood sa akin, O Diyos, at makakapanood pa. Ikaw po nakakaalam, ikaw po nakababatid. Umaasa po kami, nananalig po kami, naniniwala po kami. Something good, hallelujah, will happen to each one of us sa pangalan ni Jesus. Kaya marami pong salamat na tinugon mo na po, pinagpala, biniyayaan, at ibinigay ang lahat ng mabuting bagay sa mga taong ito sa pangalan mo, Jesus. Akin din pong ipinagkakatiwala ang buhay po ni Nanay Emmy. Lord God, ang kanyang flight pabalik ng Estados Unidos, kasama ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo, na maiiwan niya dyan po sa lugar ng Bulacan, ng Payatas. Hallelujah. Lord, salamat sa pag-iingat mo sa pamilyang ito, sa pag-iingat mo kay Nanay Emmy, protection mo, gabay mo, patnubay mo. Ay sasakyan niya ang eroplano na kanyang sasakyan, lahat po ng mga nakasakay sa eroplanong ito, ang piloto, ang mga flight stewards o flight stewardess. Lord, sa iyo ko po lahat sila ay pinagkakatiwala. Maayos, maalwan na biyahe, matagumpay na pagbiyahe ni Nanay Emmy sa lugar ng Estados Unidos sa pangalan ni Jesus, at patuloy mo siyang pinalalakas, pinatatatag, pinatitibay, binibigyan ng
karunungan at kaalaman, 10 ng kanyang mga anak, mga apo. Ang buong Cabreros family na nariyan po sa lugar din ng Estados Unidos, Canada, maging sa Pangasinan. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, kaya maraming pong salamat sa tugon at sagot na ginawad mo na po't ipinagkaloob sa buong pamilyang ito. Sa buong Cabreros family. Ganon din po, Lord, kay Ate G, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak at apo. Maraming pong salamat sa pagtugon mo rin po sa buong family ni Sister G, na kung saan ibinibigay mo na rin po ang anumang mabubuting bagay sa kanilang mga katawan at buhay. In Jesus' mighty and powerful name, maging sa buhay po ni Ate Pe, sa kanyang mister at sa kanyang buong family. Sa buhay po ni Ate Mila, sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya. Kay Sister Tess, yung kanyang bayaw na patuloy mong pinalalakas at pinagagaling, maging yung kanyang mga kapatid na lalaki at babae, ang kanyang anak, ang kanyang apo. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Major Lim, ang kanyang may bahay at ang kanyang buong pamilya. Ang hipag po ni Sister G, ang kapatid po ni Sister G na nasa Bulacan, kay Daddy Louie sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, kay Brother Bernie sa kanyang may bahay at sa kanyang buong family, kay Tita R sa kanyang mister at sa kanyang buong family, kay Sister Lisa and family, kay Sister Teresa and family, kay Sister Maria Baricuatro and family, kay Sister Vivian Bisco sa kanyang mister at sa kanyang buong pamilya, kay Mami Glo Manalastas. Salamat po sa patuloy na kalakasan ng kanyang katawan at buhay. Maging si Brother Mervin ay pinagagaling mo at patuloy na pinalalakas, pinasisigla sa pangalan ni Jesus. Maging ang mga ateng at dikong ni Mami Glo Manalastas, ang lahat ng kanyang mga anak at mga apo sa pangalan ni Jesus. Kay Ate Evelyn, Lord, salamat po sa patuloy na kagalingan ng kanyang asawa na si Kuya Edwin Torre Campo. Ganon din po, ipinagkakatiwala ko ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Hallelujah! Si Sister Edlyn, ang kanyang mister at kanyang dalawang anak dyan po sa lugar ng Japan. Kay Sister Tess at kay Major Simon Sancho, ang kanilang mga anak at mga apo dyan po sa lugar ng Lagro, sa lugar ng kanyang mga anak at apo sa ibang bansa. Hallelujah, na nasa Canada. Sa pangalan ni Jesus. At salamat po, pinagaling mo na ang mata ni Ate Tess at patuloy mong pinalalakas, inaayos ang kanyang katawan at buhay. And again, maging kay Major Simon Sancho and family, kasama na po yung mga kaibigan nila na isinasama rin po namin sa panalangin. In Jesus' name. Kay Engineer Boy Maralas, kay Sister Lumen Maralas, kay Architect Lai Maralas, at sa buong Maralas family, maraming pong salamat, Lord, sa biyaya at pagpapalang natanggap nila, na binigyan mo sila ng kaloob ng isang baby girl. Maraming pong salamat, Lord God. Hallelujah. Sa buhay po ni Architect Lai at ng kanyang mister na si Jared, salamat po, Lord, sa bagong baby po nila. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Rhea, sa kanyang mister at sa kanyang buong family dyan po sa Estados Unidos, salamat po sa hanap buhay o bagong hanap buhay ni Sister Rhea, sa patuloy na kalakasan at kagalingan ng kanyang katawan at buhay, maging ng bawat pamilya niya dyan sa Lagro. And again, dyan po sa Estados Unidos,
sa pangalan ni Jesus. Maging kay Sister Adele Tordesillas, dyan po sa lugar ng Australia, yung kanyang mga mahal sa buhay na kasama niya po dyan sa Australia, at maging ang pamilya niya sa West Avenue. Maraming pong salamat sa patuloy na kalakasan, katatagan, tugon at sagot sa kanilang mga dasal at panalangin sa pangalan mo, Jesus. Kay Sister Merlin Canto and family dyan po sa Belgium, yung kanyang anak na si Nonoy na sumasakay po ng barko, yung kanyang anak na nurse na nariyan po sa London, at sa mga mahal niya sa buhay na nasa San Joaquin, Iloilo. Maging kay Brother Primitivo sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya, ang lahat ng kanyang mga anak at mga apo, especially yung kanyang kaisa-isang anak at apo na nasa ibang bansa. Maraming pong salamat sa patnubay mo, sa gabay mo, sa protection mo, sa pag-iingat mo po sa kanilang lahat. Sa pangalan ni Jesus. Maging kay Ate Doris, kay Kuya George, salamat po sa maayos na pagbabalik po nila sa Pilipinas. At ngayon po, nariyan sila sa Iloilo. Pagpalain mo po, patuloy na bigyan ng pagkakaisa, ng pag-iibigan at pagmamahalan ang buong pamilya po ni Ate Doris, ni Kuya George, dyan po sa Iloilo, sa Samar, sa Payatas, sa US, sa pamilya ni Sister Malu, and hallelujah, at sa pamilya ng anak ni Ate Doris na nasa Mexico. At maging sa pamilya po nila Ate Doris at Kuya George, na yung mahal po nila sa buhay na nasa London. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Kay Sister Ann Cosme Clemente, maraming pong salamat, Lord God, sa pamilya niya, sa buhay po ni Brother Rio. Ito po mga inaanak ko, O Lord, ay patuloy mo ring bigyan, patuloy ng kalakasan, kasiglahan, katatagan, kapangyarihan ng kanilang mga katawan at buhay, kanilang buhay pananampalataya, buhay paglilingkod sa pangalan ni Jesus, kasama ng kanilang mga magulang, mga anak, at ng kanilang mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Kay Brother Robert, Sister Sheila Cabagnot, and family, yung mga business po nila, yung bagong business po nila na kanilang itinatag, hallelujah. Salamat po, Lord, ipinapanalangin ko po ito na pagpalain mo po upang maging blessing po sila sa community, church, ministry at pamilya na kanilang kinabibilangan, maging sa mga kapwa nila lingkod sa pangalan ni Jesus. Maging sa lahat po, Panginoon, na mga nagla-like, nagsishare, nagko-comment, lahat po sila, Lord. Hindi ko man maisa-isa kanila mga pangalan, akin po silang lahat na itinataas, ipinagkakatiwala sa iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa pangalan ni Jesus. Kay Mami Yo and family, kay Lance Jeyos Umali, healing, salamat po. Kay Sister Rose at kay Brother Jong na aking mga kapatid, ganoon din po sa aking mahal na ina, patuloy na kalakasan, kagalingan, kasiglahan na kanilang mga katawan at buhay sa lahat po ng mga kapatid ko, sa lahat po ng mga bayaw ko at sa lahat po ng aking mga pamangkin. Maraming pong salamat. Sa buong Payatas chapter, sa lahat po ng mga elders namin dyan at yaong mga kabataan na amin pong inaalagaan at pinaalaga mo po sa amin, O Lord. Ang mga kabataang ito, hallelujah, patuloy mo pong pagpalain, ingatan, at iligtas mo po patuloy silang lahat sa anumang mga tukso at kapahamakan sa pangalan ni Jesus. Kasama na po ang mga taga Iloilo chapter dyan po sa lugar ng Kalayaan. Holy Spirit, batasan sa buhay po ni Ate Kiel, Lord. Kalakasan, kasiglahan,
kagalingan ng kanyang katawan at buhay, ang kanyang puso, yung kanyang to-the-echo, yung kanyang laboratory, Lord, lahat po ng ito ay ayos na po, Lord. Inayos mo na po dahil sa power mo sa buhay ni Ate Kiel. Salamat sa pangalan ni Jesus. Maging sa buhay maging sa buong pamilya po ni Ate Kiel. Maraming pong salamat. At maging sa buhay po ni Ate Cecil, ni Kuya Deo and family, ni Ate Julie, ni Kuya Arnold. Salamat po, Lord. Patuloy mo na rin pinagagaling si Kuya Arnold. Hallelujah. Ang anak po nila, Lord, yung kanilang bunsong anak. Salamat po, pinagaling mo na ang kanilang bunsong anak. Kasama na rin po ang bawat pamilya ni Ate Julie at ni Kuya Arnold. Maging yung pinsan po ni Kuya Arnold na si Sister Carmen Berryhill. Diyan po sa lugar ng Las Vegas, Nevada. Maraming pong salamat sa patuloy na kagalingan at kalakasan ng kanilang mga katawan at buhay. Sa pangalan ni Jesus, maging kay Ate Elizabeth, Lord, salamat po na pinagaling mo at pinalakas mo na patuloy ang kanyang mister at kagalingan dun sa kanyang anak na nabagok po ang ulo. Hari nawa po, Lord. Hari nawa pong wag itong magkaroon ng komplikasyon. Bagkus, by the blood of Jesus, I claim healing. I pray for healing sa mga mahal sa buhay na ito ni Sister Elizabeth at ng kanyang buong pamilya, pati na po yung apo niya at mga apo niya, rather, sa pangalan ni Jesus. Ang buong Lagro community, maraming pong salamat, Lord, na sila may tinutugon mo, binibiyayaan mo, at ipinagkakaloob ang anumang mabubuting bagay sa kanilang mga katawan at buhay. Maging sa lahat ng mga taga Jesus is Wonderful Ministry and Family, sa lahat ng mga taga New Life Community. Salamat po dyan sa lugar ng Caloocan, may Paho. Hallelujah. Maging kay Ate Biring and family. Sa lahat po ng mga kaklase ko, lahat po ng mga kabatchmates ko, lahat ng mga kumpare ko, kumparing Tony ko, Reich, Leo, Henry, Bert, Mario, and family. Maraming pong salamat. Hallelujah. Sa mga kabataan na nag-undergo po ng discipleship sa pangunguna po ni Sister Jessa at bawat pamilya na kanilang nire-representahan. Oh, hallelujah. Maraming pong salamat. Lord God, pagpalain mo ang nalalapit na 120 days. Purihin ng Panginoon na muli po naming pagsasama-sama. Oh, hallelujah. Sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Maging kay Brother Elmer Paboriques, Sister Nene Pascual, and family. Salamat din po sa pagtugon mo at pagsagot mo sa kanilang mga prayer requests na siyang mga katuwang ko po sa social media ministry kasama na po ng kanilang pamilya. At ganoon din po kay Brother Felix Pascual at Sister Nemi Pascual na lolo at lola po ni Sister Nene. Hallelujah. At sa lahat po ng bawat pamilyang Pilipino, Lord God, na nakakapanood ng programang ito, akin po silang lahat na ipinapanalangin saan man po sila naroroon. Sila mang lahat ay inaabot mo ng iyong mapagpalat mapaghimalang kamay at hari nawa, Lord, matanggap kanila, Jesus, bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas ng kanilang buhay. Matanggap nila, O Diyos, ang iyong mga salita sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maging dito po sa mga kaibigan ni Nanay Remy kasama sa Buhay Pananampalataya na si Sister Remy, Sister Mary at yung kanyang grandson, Sister Elena Dilinila, kay Sister Helen Sangil,
kay Sister Dina Reyes and family. At Lord, akin rin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat leaders sa aming bansa, ang aming mahal na Pangulo, pangalawang Pangulo, lahat po ng mga namumuno sa lokal at national, lahat po ng miyembro ng gabinete ng administrasyong ito. I pray for wisdom and knowledge para sa kanilang lahat. Unity, love, O Lord, love, forgiveness. Hallelujah. Na kung saan, O Diyos, patuloy ko pong ipinapanalangin ang pagkakaisa at pagkakasundo-sundo sapagkat sa pamamagitan po nito, siyang nagiging benepisyo ng bawat pamilyang Pilipino at nawa po yaon lamang angkop at nararapat na mangyari sa bawat pamilyang Pilipino here and abroad ang matupad at maganap sa aming bayan o sa aming bansa sa pangalan ni Jesus. At maging ang lahat ng mga bansa, akin po pinapanalangin, anumang mga nangyayaring chaos o disaster o gera o anumang kaguluhan sa bawat bansa, dyan po sa gitnang silangan, Lord, I pray na ikaw po ang pumagitna in the midst of chaos, in the midst of disaster, in the midst of calamity, in the midst of problems and persecutions ng lahat ng mga bansa, Lord God, ng lahat ng mga tao. Ikaw po, O Diyos, ang maranasan nila sa pangalan ni Jesus. May your personal presence, prevailing presence, powerful presence, perpetual presence be upon all these people. Hallelujah. In Jesus' name. At Lord, nagpapasalamat na po kaming lahat na tunay nga tinanggap na po namin ang provision, manifestation, giftings, signs, wonders, miracles, promotion, victory, salvation, protection, guidance, Lord God, na nararapat naming tanggapin, power, hallelujah, na dapat naming matanggap at nararapat naming matanggap, Lord, hindi lamang sa Kapaskuhan ito, bagkus sa pagpasok ng bagong taon, makatawid kaming lahat sa pagpasok ng bagong taon sa pangalan ni Jesus. So we are grateful and thankful that all of us are saved, redeemed, more than conquerors, triumphant, victorious, gifted, blessed, accepted, and most especially all of us are valued and loved by you, God, in Jesus' mighty and powerful name. Kaya Ama, nagpapasalamat na po kami mula sa iyong mga salita, John 14 verse 14, anything you ask in my name, I will do it. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' mighty and powerful name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Purihin natin ating mahal na Panginoon. Meron po tayong YouTube channel, The Wonderful Acts of God, Jesus Wonderful Ministry. Mag-subscribe po kayo, mga magulang, mga kapatid. At panoorin po ninyo yung mga bagong upload po dyan sa ating YouTube channel. I-hit nyo lang po yung notification bell para nano-notify po kayo pag meron po tayong bagong upload. At marami na pong in-upload si Brother Elmer. Hallelujah. Ganon din po, meron tayong FB page. Mag-follow po kayo, The Wonderful Acts of God, Jesus is Wonderful Ministry. At meron po tayong sabayang pananalangin. Kami po sa Jesus Wonderful, sa New Life Community, ay sabay-sabay po nagpe-pray tuwing alas 10 po ng umaga, alas 3 ng hapon, at 9:30 po ng gabi. Kasama po ng mga kapwa ko elders at leaders po sa buhay ni Sister Lumen Maralas at ni Sister G o ni Ate G.
Hallelujah! Tuwing, again, alas 10 ng umaga, alas 3 ng hapon at 9:30 po ng gabi. Kung gusto po ninyong sumabay, welcome po kayong lahat. At kung gusto po ninyong imbitahan ng abang lingkod na ito, mga magulang, mga kapatid, mag-message po kayo sa amin, i-message nyo po ako. Willing po kaming makapunta dyan sa lugar nyo, sa church nyo, sa ministry nyo, sa community nyo, sa tulong po at biyaya ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Kaya minsan pa, maraming pong salamat sa inyong lahat. Sa benediksyon, tanggapin po ninyo ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikisa ng Banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan, at ang lahat po ay magsabi ng Amen. Makita-kita po tayong muli araw ng linggo, alas 5 po ng hapon sa programa ng The Wonderful Acts of God, ng Jesus is Wonderful at ng New Life Community. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. God bless. Godspeed. God heals. God saves. God reigns. God provides. God with us. Bye-bye. Thank you po sa inyong lahat.